alas 4 pala ng umaga nagsimula na mag-harvest para pagdating ng alas 8 makapag-deliver na doon sa palengke. Para sa mga gusto magsimula sa farming business, alam nyo ba sa pagtatanim ng kangkong ay malaki din ang kita dito. Kung papasok ka sa farming business, kailangan ng sipag at tiyaga. Kung tayo mag-aalaga ng heritage chicken or native na manok at native na baboy, ay napakagandang i-partner natin ang pagtatanim ng kangkong. At para sa hindi nakakaalam mga ka-farmers, napakaganda rin ng presyohan ngayon ng kangkong. Kahit hindi mabenta mga ka-farmers, pwede natin ibigay sa ating mga alagang manok, alagang native na baboy at iba pang mga livestock na kumakain ng forage. Kaya sa mga nagbabala pumasok sa farming, samahan niyo ako simula sa pagtanim hanggang sa pag-harvest, hanggang doon sa pagbibinta natin sa palengke. Simula ng pagkakatanim natin, ito na pagkatapos ng ilang araw. At pagdating ng 2 weeks, ganito na sila kalaki. Sa pagtatanim ng kangkong mga ka-farmers, napakabilis itong tumubo at mabilis ma-harvest. Ang kangkong ay napaka-sustainable dahil nga within 1 month ay pwede na natin itong mabinta sa palengke. Sa halagang 17 pesos ang bawat bugkos pag dito sa farm gate. Pero pagdating sa market, pagdating sa merkado, nagre-range na yan ng 25 to 30 bawat bungkos ka-farmers. Pagkalipas ng more than 1 week mga ka-farmers, pwede tayo maglagay ng lupa na compost. Ilalagay natin sa puno ng ating kangkong. Pagkatapos natin lagyan, i-sprayan naman natin ng tubig para ma-absorb dyan sa lupa at mapunta sa ugat. Pagkalipas ng 3 araw hanggang 1 week, ang gaganda ng tubo at lalaki ang kanilang puno. Kung ikaw ay nagbabala pumasok sa farming, mas mainam na mayroon tayong mga iba't ibang gulay na pwedeng mag-sustain sa ating pang-araw-araw. Katulad ng kangkong, litos na pwede natin maibenta within 1 month to 2 months. Pag nagsobra na yan, matanda na mga ka-farmers. Ang gagawin naman natin, ibibigay sa ating mga alagang native na baboy, sa ating mga native na manok, at sa ating mga free range na mga manok. Kaya wala pong tapon mga ka-farmers, napakalaking tulong ito para sa ating pang-ulam, pang-araw-araw na gulay, adobong kangkong, plus pritong isda, panalo na. Pwede rin pang sahog sa ating sinigang. Ang sarap nito mga ka-farmers. Mas maganda kasi na marami tayong sari-saring tanim sa ating mga farm para hindi na tayo bibili. Once na tayo ay mag-uulam, pipitas na lang tayo at partneran natin ng konting karne, konting isda, ayos na yung ating pang-ulam. Pagkalipas ng more than 1 week, simula sa paglalagay natin ng organic na lupa na pataba, ito na mga ka-farmers, mas lalong lumapad ang kanyang mga dahon at lumaki na ang kanyang mga puno. Pwede nga tayong makapagsimula ng makapag-harvest sa pang-ulam lang, hindi pa pwede yan sa pangbinta. At sa mga hindi pa nakakaalam, kumikita lang naman tayo ng 10,000 weekly. Depende kung ilang bugkos ang ating nabibinta at yung ating mga available na na-harvest dito. Kasi yung iba hindi magkasabay-sabay yung pagtubo. Dahil sinasadya natin yan na mayroong mga nauhuli at mayroong nauuna. Para pag hinarvest natin yung nauuna, mayroong susunod. Mas mabinta kasi ang Chinese pitsay kaysa sa pitsay na normal na native sa makukuha natin sa ating mga palayan, sa ating mga fish pan. Mas malaki yung dahon nun. Mas bihira lang ang bumibili doon. Alam niyo kung bakit mga ka-farmers? Marami na kasi ang naka-experience na mayroong linta ang nabibili nilang kangkong. Kaya yung mga namimili ng kangkong ngayon, pinipili nila yung may ugat. Kasi pag alam nilang may ugat, alam nila na Chinese pitsay yun. At sa lupa yan tinanim, hindi sa palayan. At pakikita naman natin yung Chinese pitsay dahil maliliit yung dahon at pahaba. Yung native na kangkong mga ka-farmers, pabilog at malalaki. At pagkalipas ng 35 days, pwede nang maging pera yung ating pinaghirapan na itinanim na kangkong. Mayroong mga ka-farmers nagtatanong bakit daw binubunot ang pag-harvest ng kangkong. Kasi sayang daw. Kasi mas maganda na putulin lang kasi mayroon pang yang tutubo. Tama yun ka-farmers, mayroon pang tutubo at pwede pa tayo makapag-harvest ng kangkong. Pero tandaan nyo mga ka-farmers,
mas maganda kung binubunot kasi yung mga customer ngayon pumipili ng may ugat. Dahil pag may ugat, alam nila na tinanim yan sa lupa, hindi sa palayan. Pero kanina mayroon ako napansin na mayroong gumagalaw sa ating kangkong. Napansin ko itong pusa, ang sarap ng buhay. Naghahanap ng insekto na pwede niyang makain siguro ito. Nasa ilalim mayroon siyang secret na daanan. Tinestingan ko kung pwede nang i-harvest yung ating mga tanim na kangkong. Pwede na mga ka-farmers, kaya pinagplanuhan ko na dapat simulan natin ng alas 4 ng umaga para pagdating ng alas 8, deliver na si merkado. Ito nga aking kinuha, pang-ulam lang ito mamaya mga ka-farmers. At ito na nga, pagdating ng alas 4 kinabukasan, ayan na, umagang-umaga mga ka-farmers, naglagay lang kami ng solar para makita namin. Mas mainam kasi na umaga pa lang nag-harvest na para fresh na fresh at mayroong panghamog para once na pinagtumpok-tumpok natin ang ating mga kangkong ay mayroon siyang mga tubig na siyang mag-preserve para presko yung ating mga kangkong. Pero teka lang mga ka-farmers, habang kami ay pinagpapawisan sa pag-harvest ng kangkong, itong dalawa naman mga ka-farmers, pawis na pawis, sarap ng buhay Dahil sa kanilang ginawa, inabutan na kami ng araw. Dahil nga, inantay pa namin silang matapos mga ka-farmers. Hindi naman lahat ng customer ay gusto may ugat. May mga restaurant na nag-o-order, ang gusto nila yung kinakating para wala na daw lupa at wala na silang lilinisin. Kaya yung ating ginagawa. Kung ano ang gusto ng customer, yan ang ating ginagawa mga ka-farmers. Ipinakita ko ang videos na ito para sa mga nagpaplanong pumasok sa farming business ay mayroon kayong twist. Sa mga gustong mag-alaga ng manok, maganda itong partner. Kasi nga ang kangkong, maganda itong pang-alternative na pagkain para sa ating mga alagang manok. Hindi lang yon, para na rin sa mga native na manok at pati na rin sa ating mga alagang baboy. Sa araw na ito, marami nga tayong hinarvest. 2 bayan yung ating dideliveran. Magbabagsak tayo sa Palo at dadaritso tayo sa Tacloban. Kasi mayroon tayong customer na kukuha ng ating kangkong. Sila yung ating binabagsakan mga ka-farmers. Kaya kung magtatanim kayo ng malawak na kangkungan, wala hong problema pagdating sa market. Dahil mabinta ito pagdating sa merkado. At hindi lang yon, makakatulong pa yan sa pagkain sa ating mga alaga. Lalo na kung mayroon tayo mga heritage chicken na alaga dahil ang lakas ng ating mga manok kumain ng kangkong. Hinahaluan natin yan ng darak ng palay at darak ng mais. Nang matapos na kaming mag-harvest, ang target namin na alas 8 ay naging alas 10 dahil sa dami nga ng ating hinarvest mga ka-farmers. Pero wala namang problema dahil kahit hapon na natin ma-deliver, ayos lang. Kasi bukas pa ng umaga, ito nila i-display. Maliban sa mga dinideliveran natin, mayroon din tayong mga customer na nangungumpra. Pumupunta dito para mamili. Ang kuha naman dito sa atin, 15 pesos. Pero pag kunti lang yung ating supply, nagmamahal yan. Umaabot yan ng 17 mga ka-farmers. At pinapatungan naman nila. Binibinta yan ng 25 pataas pagdating sa mga merkado. Ang kangkong mga ka-farmers, napakamabinta niyan. Lalo na pag Chinese pichay ang inyong nilalabas na produkto. Kasi tulad ng aking nabanggit, pag native na pichay yung malalaki ang dahon mga ka-farmers, bibihira lang ang bumibili para sa pang-ulam. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung nagbabala kayong pumasok sa farm, mas maganda kung marami kayong itatanim na mga gulay. Hindi lang panggamit, pati na rin pang negosyo para mayroon kayong pangbayad, pang maintenance sa inyong farm. Kasi kung papasok kayo sa paitloging manok, sa mga heritage chicken, hindi yan kaagad-agad kikita. Hindi tulad ng mga gulay na pag-abot ng 35 to 45 days, pwede na tayong makapag-harvest at makapagbenta. So kailangan may twist po tayo at planado yung pagpasok natin sa farming business. Wag lang po tayong aasa sa livestock. Ipinakita ko lang sa inyo na mayroong pera sa pagtatanim ng kangkong. At malaking tulong po yan kung mag-aalaga kayo ng livestock dahil nakakatulong yan
sa alternative na pagkain ng ating mga alaga. So ayan lang mga kaparmers, magandang araw sa inyong lahat. Kung mayroon kayong munting mga natututunan sa ating videos na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating pang susunod na mga video. Magandang araw at pabuhay po kayo. God bless sa iyo at sa inyong pamilya.